si Inday Sara, unlike the leadership of the House of Representatives, is willing siya to forgo anything kahit na maganda para sa bansa. Pero Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Hindi nga maiiwasan ni Attorney Salvador Panelo na maikumpara pa rin ito si Vice President Sara Duterte at itong sa namumuno sa Kamara na si House Speaker Martin Romualdez at patungkol naman sa pag-withdraw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential fund. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, matagal niya na talagang tanggap na posibleng hindi nga siya mabigyan ng kanyang confidential fund. So ang napansin nga natin ay mukhang nagalit pa itong mga miyembro ng Makabayan, si Franz Castro, Raul Manuel, at itong si Arlene Rosas dahil bakit umano winidraw at sinasabi nila dahil umano sa pambabatikos ay tinamaan umano o tinablan itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nila ito winidraw. Ngunit ayon kay Vice President Sara nga na ayaw niya kasi yung nagkahati-hati o nadidivide na ang taong bayan dahil sa confidential fund. So kahit yung ilan na mga taga-suporta niya ay siyempre na napaniwala ng mga buwabatikos sa confidential fund at tila ba nagsalita na nga na wag na magkaroon dapat ng confidential fund para wala ng issue. So yun ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. nagko-question. Sinabi niya na, I can do without. Tagal niya na sinabi yan from the very start. Ngayon, nagpapakita lang na itong si Inday Sara, unlike the leadership of the House of Representatives, is willing siya to forgo anything kahit na maganda para sa bansa. Pero siyang nagiging mitya ng paggamit ng liderato ng Kamara de Representante upang manira at para magkaroon ng paghati-hati, hindi bali, sa inyo na lang. Kumbaga ako, ayun, diwag. Ganun lang yan. Pinapakita ng ating Vice Presidente, Attorney Sal, na ang kanyang pamumuno ay hindi kayang limitahan kahit hindi ibigay sa kanya yung confidential funds. Yun kaya nga sinabi niya, I can do without. Yun ang sinabi niya, noong pa, matagal na niya sinasabi. Naku, may consequences talaga, Attorney Sal, kung saan papanig ang prinsipyo mo sa mga panahon na to, Attorney Sal. Iba, dahil alam mo yan, tingin ko dyan, yun nangyayari sa Kongreso. Sabi ko nga kahapon, whom the gods wish to destroy, they first make man. Yung mga gustong sirain ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan bago sila inuhuhulog sa bangin. Di ba? Downfall pala nila ang nakaabang. No? Pero alam mo, Attorney Sal, gusto ko lang i-emphasize din yung sinabi ni former President Duterte na kahit siya na lang matira sa kanyang partido, wala siyang pakialam kasi ang importante dyan yung prinsipyo, kung anong prinsipyo yung tinatayuan mo. Samantala, Tama yung mga sinasabi ni... Makinig po kayo. Itong si dating Pangulong Duterte, veterano na yan. Pero mo, naging piskal, prosecutor, dating maker din, so alam niya yung takbo dyan. at saka mayor pa, kongresista pa. Sabi ko nga, Presidente ng Pilipinas. yung tungkol dyan sa Kongreso, he knows where office speaks because he was there. At sa, yung usapan namin ng isang oras kami nag-uusap sa... How's your phone pa? Isang oras kami nag-uusap from Marikina to, sabi niya, alam mo, mahirap na magsalita. Talagang wala silang lusot dyan kay dating Pangulong Digong, mga kababayan po natin. Kasi halos lahat naman na mga posisyon sa gobyerno ay napuntahan niya na naging mayor, vice mayor, congressman, at yun na nga, naging presidente ng ating bansa. So sino ba ang lulukuhin nila pagdating sa mga patakaran, kalakaran, at ang matindi pa ngayon, mga kababayan po natin, ay itong extraordinary expenses nga na kung bakit hindi siya natatakot na ito ay ibunyag dahil unang-una alam niya na mayroon silang pondo na hindi dumadaan sa proper audit. So kaya nga naman sobrang nagalit sila kasi kumbaga inaatake umano sila kasi may tama kasi ang sinabi ni dating Pangulong Digong at unang-una dating Pangulo yung nagsasalita talagang tatamaan sila. At ngayon pinapalabas nila na talagang inaatake sila. So hindi nila matanggap. At hindi rin may iwasan, may kumpara ng taong bayan ang mga namumuno sa bawat ahensya ng ating gobyerno
o institusyon, tinatawag nilang institusyon, na umano inaatake sila. Pero kung tutuusin mga kababayan po natin, kapag mai-provide nila, ito yung sinasabi or hinihingi ni Pangulong Digong, napakalaking achievement sa kanila, points yun, na ipagmamalaki nila. At ang sabi ni Pangulong Digong, kapag makapag-provide sila ng audit or kapag napatunayan nila na mali siya umano sa kanyang mga sinabi, siya mismo ang hihingi ng kapatawaran sa national television. Sa kanyang programa umano ay hihingi siya ng kapatawaran. Pero imbis na sagutin at mag-provide ng inihingi ng dating Pangulo, ay binanatan pa ito at kinokondina ng House of Representatives. Tingnan mo ang kanilang diskarte. At ang hindi magkukondina ay dating Pangulong Digong, tanggal. Lalo na yung mga kaalyado nila na may posisyon diyan sa House of Representatives. Kagaya kay Congressman Gloria at kay Congressman Ongab. Pero nanindigan sila na ang kanilang suporta ay kay Vice President Sara pa rin at kay dating Pangulong Digong. Sa totoo lang sabi niya, kilala mo ako, Sal. Nung ako kongresista, hindi ako sumausaw sa kalokohan nila dyan sa kongreso. Kaya malakas ang loob ko magsalita. Alam ko ang nangyari doon. Yun, kami ko kayo. Marami dyan mga balat kayo eh. Merong isa naman dyan dating miyembro ng kongreso Kumanat din siya ng banat. Miyembro po ako dyan dati. Alam kong ginagawa niya. Kasama naman siya doon. Pero ngayon kung magsalita, akala mo ang linis niya. Maraming balat kayo. Balat kayo pala. Ang buhay sa mundo. Pero, Attorney Sal, very crucial sa administrasyon na to and for all those personalities who are aiming the highest post para sa next presidential election, itong mangyayari sa midterm election. So, I guess, itong mga movements ngayon sa politika, of course, sa mga nasa in position at sa lahat ng mga gustong magkaroon ng posisyon sa next presidential election, yung mangyayari sa midterm election. Doon magkakaalaman. Doon talaga magkakaalaman. Kaya ngayon may realignment of forces. Kahapon, in-interview ako ng isang stasyon live. Sabi niya, ano ang tingin niyo sa sa unit team? Nagkakaroon na ho ng there's a Lamat. feud. Sabi ko, what feud? Hindi ba tinanggal si Arroyo? Ngayon, kung tinanggal, sabi ni Arroyo, I'm supporting. So walang feud. Wala ho. Wala. Pero may lamat. Diyan ka ako. Pagdating sa midterm, doon magkakaroon na realignment. Yung mga sama ng loob, alam nyo ka ako, disente. Mas mabubuhay yung mga sama na Disente kasi itong si Gloria Arroyo, unlike some people there. Ito hindi sila pinatulan. Statesman Pero maniwala kayo, may lamat siya. You have created an uproar and an upheaval. And since you plant the seeds of discontent, you will reap. Alam mo na kung ano. Okay. And I think it's, nakikita na natin Ngayon pa lang. ngayon pa lang. Yun nga, nakikita na natin ngayon pa lang ay lumalabas na ang kanilang tunay na kulay. So ilan yung lumipat ngayon sa kampo ni Pangulong Marcos. So gano'n naman talaga mga kabayan po natin kung saan nga yung maraming isda ay doon naman talaga sila mangingisda. At yun ang nangyayari. Nagsilipatan na sila ngayon sa kampo ni Pangulong Marcos, sa kampo ni Romualdez. At alam po natin, mga kababayan po natin, dadami pa yan. Pero syempre pagdating ng midterm election, doon na sila kanya-kanya maghanap ng kanilang partido. So tandaan natin, itong si Pangulong Rodrigo Duterte na binabanata nila ngayon, ay wala man yan pakialam. Dahil alam niya, ang taong bayan ay naniniwala pa rin sa kanya. Dahil totoo sila, yung mga Duterte, mga kababayan po natin, na kahit mag-isa na lang siya umano sa partido, wala siyang pakialam. Kasi alam nyo ba, itong mga politiko na palipat-lipat ng partido, ibig sabihin, wala yan sila prinsipyo, walang paninindigan. Dahil ibang partido ang malakas ngayon, doon na naman sila pupunta. So, hindi nila alam na ano lang yan pawider-wider lang ang nangyayari dyan mga kababayan po natin. So, titingnan po natin, pero tandaan nyo kung sino yung mga
politiko na palipat-lipat, mga balimbing, yan po yung hindi natin dapat iluklok sa pwesto. Kasi ulit at ulitin pa rin nila ang kanilang ginagawa na kung saan sila makarami, doon sila at wala ng prinsipyo at nawala pati yung tamang pagsiservisyo sa taong bayan. So, nag-iingay, pinipersonal na sabi nga ni Vice President Sara Duterte, maaga pa para mamumuluti ka. So, ang mga kaibigan niya ngayon, parang pili na lang din ang kanyang tinuturing na kaibigan dahil marami nga sa tinuturing niyang kaibigan ay nilaglag siya, lalo na ang ilang mga kongresista. Siyempre kasama na dyan si Congressman Sandro Marcos na pati ang nagpalibing ng kanyang lolo na si dating Pangulong Digong ay kanyang nilaglag. So, walang utang na loob, kumbaga, sa ating mga Pilipino pag ganyan na mga pangyayari ay hindi mo makalimutan at talagang ipaglaban mo. Imagine mo, nag-iisang Pangulo na nanindigan na ipalibing si Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero ang kanyang apo ay nilaglag si dating Pangulong Digong. So, ganun po ang laro ng politika, mga kabayan po natin. Kaya tayo magiging maingat po tayo sa pagpili ng magiging leader natin at yung uupo sa pwesto. Kasi pagka ganyan, talagang personal na kapakanan lang ang kanilang iniisip, hindi yung kapakanan ng taong bayan. Kaya para sa inyong sariling komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Laging nakialam sa mga mainit na issue na pinag-uusapan sa ating bansa. Maraming salamat. Bye-bye.